Matapos nga nating i-update dito ang panawagan ng isang 18 kung saan kinall out na nga niya ang Xiaomi Philippines dahil na rin sa hindi magandang pag-encounter niya sa pagtrato ng staff ng Xiaomi Philippines sa endorser or ambassador ng SB19. Isa itong bagay na importante na malaman ng Xiaomi ang mga ginagawa ng kanilang staff, kung maayos ba sila na nakikipag-deal sa mga customer, especially sa fans, dahil for sure 99% ng bibili ng Xiaomi Matapos tawaging bakla ang SB19 ng isang staff ng Xiaomi Philippines nasabing company nagsalita na. na ini-endorso ng SB19 ay isang 18. Kaya naman narito ang kanyang naging kwento at panawagan na rin sa kumpanya. Muli nga nating ibahagi ang nasabing encounter ng fans sa staff. Love Susan, Facebook post. Mga bakla naman mga yan. Hi Ninang at Xiaomi PH. Please inform your SA in Gateway branch Sales Associate, SA. na endorser and ambassador nyo ang SB19. Bakit naman kailangang tawaging bakla in front of a paying fan? In front of 18? Tawanan pa sila. Tarantado kang hayop ka. Kung sino ka mang hinamukal na animal ka, na sales associate, kasali yung professionalism sa trabaho mo, kahit ganyan lang yan. Ang tanga-tanga, yung ambassador pa nila yung sinabihan, tapos yung bumibili, fan ng ng ambassador na yun. The mere reason why bumili yung tao, kasi SB19 yung nag-promote, di ba? Tapos yung sales associate, may sinabi daw allegedly dito sa post na to na baka bakla naman mga yan. Ayan ang sabi niya, di ba? Animal ka pre. Di ba? Hayop ka. To the max. No? O so nagtawanan pa sila. Wow. Okay. Nag-react yung tao, todo gaslight at wala man lang sorry. Kasi nagbibiroan lang naman daw sila. Ganun lang daw sila magbiroan. Really? Ginagawang biro na tawaging bakla ang endorser ng brand? Buti that time, nasa SM Makati ako. The SA was super kilig telling story about the boys and mega kwento pa na sold out kings sila. Super galing pa daw sa con, di niya pa alam noon na 18 ako. And to follow up, the sabing call out na ito or panawagan mula kay Zirkan, Ninang Xiaomi. Pa-check naman sa mga staff ng branch. Grabe ang 18, no? Pero yung mga ganun, sobra naman talaga yon. Grabe naman yung mga tarantado na yan. Endorses nyo sinisiraan right inside your store. 18 pa ang customer, mga bastos ang puta. Bastos talaga yan. Tangina nila. Gagawin na ang trabaho nila, hindi mo magawa ng tama. Xiaomi, pa-check naman sa mga staff ng branches nyo. Galing basura ang Endorsers nyo, puta. sinisiraan right inside your store. 18 pa ang customer. Mga bastos. At syempre, agad-agad naman na nag-response dito ang Xiaomi Philippines. nag-respond At ang ayon Xiaomi. sa kanila, sa naging pahayag na ito, thank you for bringing this to our attention. Tanggalin yung tanginang yan. Tanggalin. Tanggalin yung hayop na yan. Basta mga gayang bastos ang bunganga. Utak ipis, tinatanggal yan. On behalf of Xiaomi, we sincerely apologize for your experience. Please be assured that we take concern like this very seriously. And we do not tolerate any form of inappropriate behavior within our community. Ito dapat ginagawa ng brand. Talagang re-respond agad. Kasi pag hindi nila to, kunwari, tinreat nila to with silence, kinakampihan nila yun eh. Alam mo yun? Hindi na uso ngayon yung silent treatment. Pagka wala kang ginawa na move towards sa mga nangyaring mga ganyan mga negativity, meaning kaanib ka dun or parang wala kasing pake eh. Well, that's a good move with Xiaomi kasi 18 pa naman. Man, mga baliw yan pagka hindi mo binigay yung tama at saka hindi mo pinotektahan ng SB19. Delikas ang brand mo dyan. Yun na yung main audience mo, yun na yung main buyer mo, kumbaga, di ba? Community. We are currently investigating the matter and will ensure that it is addressed appropriately. Tanggalin. Anyway, narito naman ang naging reaksyon ng mga fans
sa nasabi nga pong panawagan ng ito ng kapwa nila 18. Say nila, sana naman po kung hindi nyo sila gusto, tumabi ka dyan. Oo. Huwag na lang po sanang magsalita Tumahimik ng na hindi lang. maganda. Wala naman pong ginawang masama ang mahalima at ang masakit pa Good morning, Master. Happy to see you again. Good morning, Master Japapa. Happy to see you too. Alright. sila ang endorser ng brand na kung saan ka nagtatrabaho. Hay, tao nga naman, Diba, kung hindi mo trip, okay lang naman, pre. Pero do your job. Do your job right. Diba? Kung hindi mo naman kayang gawin with professionalism na lang, kahit trabaho na lang para sa sahod ba, manahimik ka na lang at magbenta ng cellphone. Yun yung trabaho mo, manahimik at magbenta ng cellphone. Mong dami mong hanash. Kaka-HB po sana mabigyan ng leksyon. Say pa ng isa, may mga tao talagang nagko-comment basta-basta nang di nag-iisip. Stupid lang. Dapat pag ganyan ang employees, may corporate etiquette sila. Partly, may kasalanan din ng mga shippers ng boys kaya maraming nagsisirculate na bading ang boys online. Ang shippers normal na yan, di ba? I mean, it's common knowledge yung mga ship na yan. Well, I can understand though sa mga common people naman siguro baka. So, sa bagay kung wala akong pakialam sa SPC, sino ba yung mga lalaki na yan? Ay, gagi, meron pala silang baka pwede nga. Pero, common knowledge na kasi sa mga ganyan, sa mga P-pop, K-pop, di ba uso naman yung parang pagbibiruan. Kaso hindi naman talaga lahat naiintindihan yun. Pero, wala yung mga ship na yun, normal na yun sa ganyan, hindi mo na yun pwedeng tanggalin kasi parang halos yan eh. Halos kultura na yan ng mga boy group or girl group. Wala na lang talaga yan, parang depende na lang sa makakapanood, 'di ba? Ibigyan kasi ng mali siya ang closeness ng boys sa isa't isa. Clarify na ng boys na comfortable lang sila sa isa't isa sa show ni Boy Abunda. Galit talaga siya, no? Siyempre, hindi pa dyan nagtatapos ang kanilang naging komento. Ang ilan ay sinabing the company has to teach their employees to have pride in their product and part of that pride is having respect to the ambassadors of the product they are selling. Why are they selling dirt? Tama. Turuan ng leksyon ng mga staff na yan. Well, isang 80 naman ang nakiusap about sa shipping na may mga fans nga po daw na nag-ship. So, siguro dahil nga daw po doon, kaya ang Hindi ilang mo pwedeng i-blame yung nagsiship. Kasi masaya naman siya, minsan. Wag lang sobra, 'di ba? Kasi yung mga shippers naman, minsan may mga sobra sa line. Oh, yun ang delicads. Pero yung mga, kaya dapat pag nag-ship lang, chill lang. Yung parang halata lang talaga na trip dapat siya. Hindi yung parang may malalim na silang pagtingin, no? Walang ganun. Wag ganun, mali yun. Pero yung mga uy, sila daw, ganun dapat lang. Parang biro-biro lang dapat. Pero hindi dun pwede silang i-blame. Kasi normal na yan eh. mga hindi naman fans, yun ang iniisip na ganon ang SB19, hindi sila straight. Pero nakita naman natin na talagang sila po ay straight. And siguro yung shipping, hindi na lang po nila pinapansin. Pero sabi nga, kung mahal mo talaga ang SB19, nandoon ang respeto. Kung ano man ang desisyon meron sila, and they admitted na sila po ay straight at nagsasawa na sila na kung ano man yung ginagawa ng iba, hayaan na lang. Yun nga lang po ang naging impact sa iba ay tila naniniwala sila sa mga ganong shipping videos. Well, yan po ang pakiusap ng isang fan na ito. Well, ang ilan naman... Sa tingin ko naman hindi dahil sa shipping yun. I just know na dahil lang yung sa sarado na isip ng Pinoy. Kasi, di ba dati, pag K-pop nga, bakla, yan yung dahilan. Hindi yung shipping. Niwala kayo dyan. Yung dahilan niya kasi yung mga K-pop bakla, ayan dati yung nasa isip ng Pinoy. 'Di ba? Kaya siyempre damay sila kasi parang ganoon din sila eh. Parang K-pop isa lang 'yan, parang ganoon sa mga normal Pinoy. Hindi natin sila mabiblame sa mga ganyan. Hindi yung kasalanan ng shipping dahil yun doon sa pag-pop bakla yan. O, ganoon lang 'yon. Eh ganoon yung utak nila, anong gagawin natin? Sana wag na lang dalhin ang ganyang kultura galing sa K-pop era so ganyan talaga yung ibang iniisip ng fans na may feelings talaga kaya nga
Pero yung ship kasi ano yan, kadalasan biruan lang naman yan eh. Basta wag lang over the line, of course. May limit pa rin. Yan ay sinabi na, wow, makakabakla sa mga baby ko, masyadong makabash, kung ayaw mo ay doon ka. Ang isa naman ay sinabi na, yan, mga balitang nakita na yan, normal lang kasi celebrity sila. Pero galing sa shop at endorser sila, yung staff na yan, fired. Wala siyang etiquette. Yeah. You may have an opinion outside of your job. Para pag nandun ka sa trabaho mo, shut the fuck up and do your job. Dapat di ka umopinion doon. Manahimik ka at gawin mo trabaho mo. Pero pag sa labas ng trabaho mo, yun, pwede ka umopinion kasi karapatan mo yan. Pero pag nasa trabaho ka, lalo na pag yung pinibenta mo, sila yung endorser. Tapos nagbebenta ka, baka sa fan mo binibenta, tapos ganun yung mga negative shit yung sinasabi mo, you should be fired for that. Diba? No excuses yan. I think isa talaga iyon na normal na mararamdaman ng isang fan or ng isang 18 Talaga? na madinig nila ng ganoon dahil parang insulto sa kanila yon sapagkat Insulto alam nila talaga yun. kung gaano nirerespeto nila ang SB19. And mas kilala nila ito dahil sila ay fan. Tapos magsasalita lang ang staff ng ganun-ganon na tila personal na nakikilala ang SB19. Yeah. But anyway, yan po ang ating showbiz snap update at yan pong mga komento ay mula rin po sa naging update natin dito sa Uy, showbiz snap. nice discussion, Caps. Master Bad Kitty, PH. Thank you for the 500 pesos. SLMT nakuha, mahal kita, mahal ka ng 5. Medyo, ano pa yung boses ko, medyo palyado pa. But thank you so much, Master Bad Kitty PH, for the 500 pesos. Right? Kung hindi pa dahil sa live na to, hindi ko malalaman to. Chismoso kasi ako. Maraming salamat, Bad Kitty. No, you're not a bad kitty. You're a good kitty. Alright, so, sabi dito, syempre makikichismis tayo saglit. Dapat kinuhanan ng pic yung staff na yon. Ako, sa ina mo. Masyadong masakit yung ginawa nila. Sana narespeto na lang nila bilang tao, 'di ba? Nako naman, mga bitter. Sobrang lalaking lalaki ang mahalima. 'Di ba? Grabe yung 18, men. Sobrang strong ang emotion ng 18 and I understand why. 'Di ba? Dapat walang ganyan. Tingnan mo naman ang pupogi niya, no? Ha? Bakla ba 'yan? Ha! Boyfriend ko pa 'yan, no? Hindi po sa mga Boyfriend ko pa 'to tapos bakla. Ha? At kung bakla ano ngayon? Problema, akala ko ba 26 na ngayon? Bakit issue yun? Hindi ko maintindihan eh. Kung bakla, ano ngayon? Sige nga. Maproblema talaga itong mga animal na to eh. Alright, so